araw po sa inyo. Palakpakan muna po natin ang ating Panginoon. Pasensya na po ang pero pa tayo. Pasensya na sabi ko yun. Nasunod po yung natawag natin yung breaker. Kaya nagpatay muna po tayo ng isang kuryente. Kaya magpalit tayo next week. Kaya pasensya na po. Buti na lang. Purihin ng Panginoon. Walang araw ngayon. Walang masyadong init. Kaya pwede tayo magpalit ng isang aircon. Kaya yun po. Sige po tayo tumayo. Palakpak mo na po ang mga pinagbala, mga pinaguran, ang pinagkakupay ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Sabi po ng verse po natin dyan, 16:22. Kaya kahit sa Tagalog na lang po kuya. Hallelujah, Lord. Yan. Ito po yung sabi ng Panginoon. Ito po ang ano po niyan. Kasi ang Lord ay mamamatay na po. Malapit na po siya ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ganyan din kayo. Nalulungkot kayo ngayon. Pero magagalak kayo sa araw na magkita tayong muli. At walang sinumang makakaagaw ng inyong kagalakan. Amen? Purihin ba ang Panginoon? Hindi tayo inayaan ng Panginoon dahil binigyan tayo ng banal na Espiritu upang magbunga ito ng malaking kagalakan para sa atin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, kahit may mga problema, may mga sitwasyon, pero maraming nagugulat sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos dahil nakangiti pa rin, meron pa rin joy, may pinagmumulan pa rin ng kagalakan dahil doon sa ating Panginoon. Kaya napagtatagumpayan natin ang bagay dahil meron banal na Espiritu, meron Panginoon na nagbigay ng kagalakan sa atin na hindi maaagaw ni naman. Sabi mo nga sa katabi, hindi maaagaw ni naman. Hindi yan kayang agawin sa atin dahil bigay ang bunga ng banal na Espiritu. Kaya purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Hallelujah!
namatay para sa amin. Ikaw ang aming hugot, Panginoon. Ikaw ang pinagmumulan ng aming kagalakan. Kaya sa aming problema, sa aming sitwasyon, sa aming mga pinagdadaanan, even Panginoon sa aming katagumpayan, Panginoon, promotion, anuman ang pangyayari sa aming buhay, meron kaming kagalakan, magagala kami, Panginoon, dahil ikaw yung tunay na kagalakan namin, Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Ikaw ay tapat. Sabi nga sa ating kanta, sa bawat salin ng lahi, sa bawat mga kamag-anak namin, sa bawat anak namin, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Panginoon, hindi ka nagbabago, hindi ka nang iiwan, at hindi mo kami pinabayaan. Amen. Hallelujah. Palpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pala, sa lahat ng laban, lagi tayong panalo. Sa lahat ng sitwasyon, dahil natin pagtatagumpayo, dahil meron tayong kasama ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, kay buti mo, mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa lilaing katapakan mo ay naroon.
kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka yung pangalan, Panginoon. Purihin ka, kapatid ka. Dahil wala kang anak ng sa buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo ang buhay upang kami ay iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Karapat dapat ka pabulihan. Karapat dapat kasambahin. Karapat dapat itaas ang iyong pangalan sa aming buhay, Panginoon. Wala kaming kayang ibayad, Panginoon, sa lahat ng binigay mo sa amin, lahat ng pagpapako mo, pagbuhos mo ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala kaming kayang ibayad. Ang kaya lang namin ibalik ay pasasalamat at papuri lamang sa iyong pangalan. Hallelujah! Salamat, Lord! Salamat! Pinabuhay ka namin, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Yan, simpa tayo po mandaling umupo. Yan, meron po tayong apat na bagong kasama po. Tingnan mo muna po yung katabi mo po kung bago po sa kasama. Paningin mo po yan. Yan. Sige po, itong apat mo ito ay inipitahan po ni Sister Bebs. Yan. Sister Bebs. Sige po, welcome po natin si Sister Marcela Esdera. Welcome po kayo sa ating Panginoon. Marcela. Si Marcela. At ito pa po isa, si Sister Katrina Kayabyat. At dito tayo yung walang Reina Tumador. Rainer, si Brother Rainer. Welcome, bro. Sa gawain ng Panginoon dito sa Vice Grace. At ang last po ay si Ate Alaysa Kayabyat. Alaysa, welcome po. Salamat po. Nakasama po namin kayo ngayong umaga. Kaya purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo naman at kamustahin natin yung bawat isa. Welcome din po natin yung bago natin kasama. Kaya po, sige po, tayo po tayo. Dapat na. Dapat na.
Okay po ba tayo? Handa na po ba tayo makinig ng salita ng ating Panginoon? Yan, sa mga Sunday School po, boy. Yan, sige po. Kung okay na po, o handa na pong makinig ng salita ng ating Panginoon, tawagin na natin si Pastor Christian. Sige po, alapakan natin ang Panginoon. Good morning. Good po ba ang ating morning? Yeah, so, alam niyo po, August na po pala ngayon. August na ba na August? August na, ang bilis talaga ng panahon. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Susunod niyan malapit na po tayo uling mag-anniversary. Yeah, malapit na. Magkakaroon ka naman tayo. So, sige po, pakibati mo muna yung katabi mo ng minagpalang linggo sa'yo. Oh, yan. So, hallelujah. Ngayon po ay yung unang linggo ng buwan. Taon, 20. 26 yan. So, Tagalog. So, bilis nga yun nga. Kagaya ng sabi ko kanina, ay napakabilis ng panahon talaga. Kailan lang, summer. Ngayon, ano naman? Summer ulit. Yan, so, hallelujah. So, kaya maging sa ating mga online viewers, yan. Okay. Tama po ba? No, lahat po yan mapaparusahan. Hindi lang yung isa, kundi lahat po yan. No, tama po? No? So nagkasala si Adan, kaya ang lahat din ng tao sa sanlibutan, gusto mo man o hindi, o ayaw mo, ay wala kang ginagawa, ikaw ay nagkasala na agad dahil nadamay ka sa kasalanan. May nana mo yung kasalanan na nagawa niya. Kaya kaya mo at gusto natin, tayo ay naapektuhan ang kasalanan na ito at ito yung kamatayan. Mga kapatid, no? Sabi ko nga, medyo ko si Angelo. No? Sabi ko, may kwento ako joke ko siya, sabi ko, merong ibang gitara, nasa tuktok ng building. Tumalon yung isa, ilan ang natira? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, 4 daw. Sabi ko, mali. Sabi niya, ilan? Wala. Kasi nainggit nga yung gitara nga So, parang ganun po nangyari, no, mga kapatid, no? Na tayo ay nadamay, ibig sabihin, nadamay lang, no? Nadamay lang tayo sa pagkakasala ng ating ninuno na si Adan. No? So, alam ko wala yung joke ko eh. So, anyway, no, ang point ko doon, no, ay nadamay. No? Parang domino. Domino effect po yan, no? Parang domino. Na kapag natumba yung isa, ay matutumba na po lahat. No? Kahit gano'n pa karang isang beses nakapanood ako, 1,000 na domino yun. Ang pinatumba, ang tagal siguro mga 10 minutes yun. Bago tumumba lahat, no? So, ibig sabihin, damay-damay, no? Mga kapatid. Kumbaga tayo, no choice tayo. Sabihin nyo, no choice. No choice. No choice tayo na ayaw man natin o gusto, ay tayo ay nahagip o naapektuhan o minana natin yung kasalanan na yun. Kaya ang lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. So, balik tayo, no, mga kapatid. At dahil ang tao nga ay nadamay sa pagkakasala ni Adan, may mga bagay na naidulot ito o pinsala ito sa tao.
mga kapatid. Kung tatawagin yan ay Adamic curse. Sabihin nyo nga, Adamic curse. O sa iba, kung ano po yung nangyari sa atin. Ito po ay take note po ba? Ito po yung mga taong hindi pa po sumampalataya. Ito yung kalagayan po. Mamaya po natin, alam natin ang kalagayan na rin ng mga taong sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. So, kaya nga po, sabi ko kanina, medyo review tayo dahil communion Sunday mo po. No, kaya ma-review tayo. So, Adamic curse number 1, ang nangyari po ay spiritual death o pagkahiwalay sa Diyos. So, alam ko po, alam na po ng iba to, pero napakahalaga po na maunawaan natin ang mga pangyayaring ito. So, sabi sa Genesis 2, verse 17, yan, basahin natin. Sabi dyan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Parang bitin. Kompleto ba yun, brother? Dito sa version ko sabi, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Sabi diyan, sapagkat sa araw na iyon, sa araw na kainin mo iyon, ikaw ay mamamatay. Mga kapatid, noong kinain ba ni Adan ang bunga, bumaliktad po ba agad si Adan? Walang termino doon, tumimbang. Bumulagta. Bumulagta. Bumulagta po ba? So, in fact, no, mga kapatid, nabuhay pa siya ng 930 years. Simula nang siya'y magkasala, nabuhay pa siya sa mundo ng 930 years. Sino gusto mabuhay ng gano'n? Kaya ang tinutukoy dyan, para malinaw tayo, para malinaw natin, kaya ang tinutukoy dyan is na spiritual separation. So, Genesis 3 verse 23, basahin ko natin. Yan, sabi dyan, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So sabi diyan, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao, pinalayas ng Diyos upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So imbis na kasama sana ng tao ang Diyos, napalaya sila sa hardin dahil sa kasalanan. Kahit ang tao ay nahiwalay sa piling ng Diyos. So, yun po yung spiritual death, mga kapatid. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos. At dahil nadamay ang tao, kaya Dan, ano ang sabi ng Efeso 2 verse 1? Basahin din ko natin. Bantulin, Brother Ernie. So, noong una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Noong una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Sabi ko nga po kanina, hindi pa man tayo gumagawa, ay nagkasala na po. Ganun po yung nangyari, na minana natin yung kasalanan. Iyan ang resulta sa tao ng ginawang pagkakasala ni Adan sa Diyos. We are spiritually dead. So meaning, ipinanganak ang tao sa mundong ito na hiwalay sa piling ng Diyos. Mga kapatid. Yung kumbaga, hindi natin naranasan yung makapiling natin ng Diyos. Hindi
natin naranasan na makakwentuhan natin ng Diyos. Dahil nga sa kasalanan, no, at tayo ay nahiwalay sa Diyos. Dahil ang Diyos ay holy, righteous, hindi pwedeng magsama yung kasalanan sa banal. So, yun po yung unang nangyari po o ibinunga ng kasalanan na nagawa ng Adan sa sangkatauhan. So, Adamic curse number 2. Sin o sinful nature. Ito po yung ayoko muna sanang banggitin kanina, pero binanggit ko na. So, ito po yung number 2, sin o sinful nature. Namana nating likas na makasalanan. Ito po yung mga kapatid na minana mo yung sinful nature o yung kasalanan ni Adan na minana natin. So, sabi sa Roma 5:19, yan, sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod din ng isa ring tao. So, no, sabi sa first paragraph, ito ay sapagkat sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Sa pagsuway ng maraming isang tao, ng isang tao. No, ang sabi diyan ay marami ang naging makasalanan. So, ibig sabihin, no, dahil sa pagkakasala ni Adan, ang sanlibutan o ang lahat ng tao ay nagkaroon ng sinful nature o namanang kasalanan natin kay Adan, mga kapatid. So, hindi dahil nakagawa ka ng pagkakasala, kaya ka naging makasalanan. Hindi dahil nagkamali ka, kaya ka naging makasalanan. So, kahit gumawa ka pa ng mabuti, kung ikaw ay may sinful nature ni Adan, kahit gumawa ka ng mabuti, makasalanan ka pa rin sa paningin ng Diyos. No, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin ang gano'ng kahirap ang kalagayan ng tao nang dahil sa minanang kasalanan, na hindi naman tayo yung gumawa, pero tayo ay nagmana nito. Yan po, no? Hindi dahil pinaka matinding kriminal ka, kaya ka naging makasalanan. No? Kahit wala kang kaso, kung wala si Kristo sa buhay mo, ikaw ay makasalanan sa paningin ng Diyos. Mga kapatid. Kaya, kung di may simple nature ka na kaya gayon, ganun ang identity natin, makasalanan, dahil may simple nature ka na ni Adan. Kaya kahit nasa tiyan pa lang tayo ng ating magulang, no, tayo ay makasalanan na. Dahil ba, bakit? Yung magulang mo ba ay maloko? Kriminal? Kaya ka naging sinner? Kaya ka naging makasalanan? Hindi po. Dahil nga po yan sa simple nature na minana natin, sa ating ninunong si Adan. Baka kasi minsan kasi, maloko kasi yung ano niyan, kaya maloko. Hindi po, no? Ito po yung, kaya ka naging makasalanan dahil yung makasalanan ay minana mo. Yung simple nature ni Adan. So, isa pa pong Adamic curse o isang points ko, no? Point number 3, physical death, no? Or poverty, o physical poverty.
Parang matinaw tayo. Serious tayo. So, sa Genesis 19, sabi niya, sa pagod at pawis, pagkain mo yung mga gagaling, maghihirap ka hanggang sa maligid. Dahil sa alabok, kung ka nanggaling sa lupang alabok, ay babalik ka rin. Parang kanta yung dulo babalik ka rin. So sabi doon, ang sinful nature na minana natin. So sinerge ko po yung parang na-curious lang ako, ano ba yung may tinatawag po kasing na 5 characteristic of Adam's body before fall. Sabi doon, 5 characteristic of Adam's body, the fall, physically body. Si Adan. Tawag po, a body was not subject to death. Isang katawan na walang kamatayan, na hindi mamamatay. Ganun po. At pangatlo, a body clothed with God's glory. Isang katawan na nadaramitan ng kalwalhatian ng Diyos. Wow, kumbaga, tignan natin, At pang-apat, a body with authority. Isang katawan na may kapangyarihan, lahat ng animal ay sumusunod sa kanila. Kaya ganun po. So, ang panglima po, a body that could fellowship with God face to face. Ito po matindi. Kita ko na kaya pala ganun. Isang katawan na maaaring makisama sa Diyos ng harapan. Kaya pala noon, sila Ebat at Adan, nakaka-fellowship nila ang Diyos. Dahil ganun na lang katindi yung pagkaka-create sa kanila ng Diyos. Mga kapatid. Sa best nga napanood ko yung Ten Commandments, di ba? Na si Moises ay umakyat ba yun? Si Moises ba yun, Abraham? Moises. Tinitingnan ko na kung gising kayo. So si Moises, hindi siya makatingin talaga sa Diyos, hindi siya boses pa lang. So kasi ibang-iba na yung katawan ng tao sa katawan noon ni Adan. Sabi sa Genesis 1:26, sabi diyan, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa iyong papawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mahilap, malaki o maliit. Alam niyo po mga kapatid, ikaw ba naman, likhain ka ng Diyos na kawangis niya. Hindi ka ba magiging napaka-perfect na lang sa mundo? Dahil ang Diyos natin ay sobrang perfecto, kumpleto. Kaya mapalad si Adan dahil nilikha siya ng kawangis ng Diyos. Napaka-perfect, Ang tao sana ay, alam niyo po, nakakalungkot o nakakahinayang, mga kapatid, Ang tao sana ay may 5 characteristic ng body. Kaso nagkasala nga po si Adan. Kaya ang tao ay nagkaroon ng sakit, pagtanda, at pagkabulok o pagkamatay. Yan po isa pong dinulot, ang minana nating kasalanan sa ating nunong si Adan. At pang-apat po, isa pang points,
Adamic curse number 4, eternal death. Tayo ay meron ng walang hanggang kamatayan sa impyerno. Mga kapatid. So basahin natin ang Mateo 25 verse 46. Sabi diyan, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi, ang matutuwid ang pupunta sa langit. Ngunit itataboy raw sa kaparusahang walang hanggan ang hindi matuwid. Ibig sabihin, wow. Ano ang sabi ng Romans 3 verse 10? Sabi diyan, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Okay. Kumbaga, walang nakita ang Diyos na matuwid. Kaya nga, ang taong walang pagkakilala kay Jesus ay doon po mapupunta sa eternal death. Yun po yung kahahantungan ng taong walang pagkakilala kay Kristo. No? Ayon sa nasusulat na walang matuwid, wala kahit isa. Sino po bang matuwid dito? Mamaya, baka tumas na kayo ng kamay. Pag nalaman niyo. So, dahil sa minana ng tao na kasalanan ni Adan, ni isa ay walang matuwid sa paningin ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan din ang sabi ng Romans 3:23, di ba? Tama po ba? So, ganun po, ang nangyari o kinahantungan ng tao dahil sa pagkakasala ng ating ninunong si Adan. So, Adamic verse number 5. Isa pa pong condemnation. Sabihin niyo nga po, condemnation. Condemnation. Yan, takot at kahihiyan. So, basahin natin ang 1:3-18. Sabi niya, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sabi doon, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na raw po ang hindi sumasampalataya sa kaisa-isang anak. Nang dahil sa kasalanan ni Adan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos at walang Kristo. Kaya matik, mga kapatid, hatol na po. Hatol na po yung hinatulan na po yung mga taong hindi sumasampalataya. Sabi dyan, para nagana no? Nagana pala bro kanina ba? Ayan, so, yun po mga kapatid, no? Nang dahil sa kasalanan ni Adan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos at yun nga po, walang Kristo sa buhay, kaya matik po, hinatulan na po mga kapatid. So, tandaan po natin yan mga kapatid, ito po yung mga pangyayari na nangyari sa atin nung ang tao ay na minana ang kasalanan ni Adan. So, isa pa pong puntos, no? Bondage of Satan. Bondage of Satan. Pagkaalipin kay Satanas. So, basahin natin ang Efeso 2 verse 2. Yun. Sabi diyan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, sabi niya, no, ang tao ay napasailalim, no, sa paghahari o sa kapangyarihan ng kaaway dahil sa pagkakasala ng minana ng tao kay Adan. Mga kapatid.
So, medyo bilisan natin. Isa pa po, curse. Being cursed. So, kahirapan, paghihirap dito sa mundo o sa lupa. Nagkaroon po tayo niyan, nagkaroon ng tao ng ganyang pangyayari o sitwasyon. Sabi sa Roma 8:22, yan, sabi diyan, alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang panganap. Kung titingnan natin, merong kahirapan na tinanas. Sino po ba rito hindi nagutom na, nakaranas hindi magutom? Taas ang kamay. Siguro po lahat naman po, no? May gusto kang bilhin, hindi mo mabili. Yun lang, isang kahirapan. Ako dati, bibili lang ako ng yung sampalok na tagpipiso. Di ba ako makabili, inaabot ko, naranasan ko yung ganong sitwasyon. So, yun po yung nangyari. Yun po yung nag-epekto sa tao. Nangyari. So, isa pa po, blind in truth, ito po yung pinakamatindi. Blind in truth, pagkapulag sa katotohanan. So sabi dito sa 2 Corinto 4:4. Yan. So basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3. Hindi sila masasampayas pagkat ang kanilang isip ay tulad ng Diyos ng samahan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa pagkatiyan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. So, yun po ang nangyari. Kaya huwag kayong magtaka, mayroong pang taong hindi sumasampalataya. Hindi po dahil binulan sila ng Diyos. Hindi po dahil talagang hinahadlang sila ng kaaway na talagang maranasan o makilala. So, ito yung nangyari. Yan po yung nagiging kalagayan ng tao dahil sa epekto ng kasalanan nila. So, amen po ha? So, sabihin mo nga, may good news. May good news. Yan. Paano natapos ang epekto sa tao ng pagkakasala ni Adan? Dahil po ba sa effort natin? Dahil po ba tayo ay mabuti? Dahil po ba tayo ay masipag? Dahil po ba tayo ay magaling? Doon po ba natigil o natapos ang kalagayan mo kay Adan that time? So basahin po natin ang Juan 9:19-30. Sabi diyan, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So sabi dito sa aming version, matapos tanggapin ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Pagtapos yumuko siya at isinuko ang kanyang espiritu. Kailan at paano nawala at natapos ang epekto ng kasalanan ni Adan sa tao? Alam niyo po mga kapatid, noong sabihin ni Jesus na it is finished. Sabihin niyo nga po, it is finished. It is finished. Yan. Doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, sinabi ng ating Panginoong Jesus na it is finished. Naganap na. Mga kapatid, kaya ang sangkatauhan ay mayroon ng pag-asa. Na-offer na o na-serve na sa sanlibutan ang kabutihan o ang pag-ibig ng Diyos, ang masaganang pagpapala ng Diyos sa bawat taong sasampalataya sa Kanya. So, kung nakita natin yung tinalakay natin kanina, ano po ba ang ugat ng spiritual death? Sinful nature, physical poverty, condemnation, curse, at eternal death.
ano po ba ang ugat? Alam niyo po, ang ugat ay kasalanan. Tama po ba? Dahil kung walang pagkakasala, hindi naman natin mararanasan ito. Tama po? Di ba? Kaya ang ugat po niyan ay kasalanan. So, ibig sabihin, kung mayroong problema at ang ugat nito ay kasalanan, meron pong naging solusyon. Alam niyo po kung ano? Kung di bayaran ang kasalanan. Sabi sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayon kadakila ang kagandahang loob ng kanyang kagandahang loob. So, ibig sabihin po mga kapatid, yung problema ng sangkatauhan na kasalanan ay nagkaroon ng solusyon na dapat mananatili ang tao sa mababang kalagayan dahil sa minana nating kasalanan, ngunit sa matinding pag-ibig ng Diyos ay nagkaroon ng solusyon. Ito po ang ating Panginoong Hesus. Amen. Siya po ang kaya po tayo makakaranas ng lahat ng bagay na mabuti sa atin dahil tayo tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ang ugat ng spiritual death, nature, sinful nature, physical poverty, bondage of Satan, condemnation, curse, at eternal death ay kasalanan. Eh dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay napatawad. Tayo ay napatawad na sa kasalanan. So, ibig sabihin na iba na ang kalagayan ng tao dahil kay Jesus. Kung dati, dahil sa kasalanan ni Adan, ang tao ay spiritually dead, may simple nature ni Adan, physically poverty, condemned, curse, bondage of Satan, eternal death, ang mga sumampalataya at nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi ng Colossians 2, verse 10? Sabi diyan, basahin natin, 1, 2, 3. Kaya kayo'y na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang makakasako sa lahat ng kapangyarihan at pamamahalan. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos diyan? Ang taong sumampalataya, tayo ay naging kumpleto dahil sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananampalataya, ang taong sumampalataya ay naging kumpleto. Mga kapatid, in Christ, dahil kay Kristo, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Mabuti po na gumawa tayo ng mabuti, pero hindi po yan yung dahilan. Yan po ay bunga lang ng pagliligtas sa atin at pakikipag at pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Yan po ay bunga lang, yung mga mabubuting gawa. Paglilingkod, magandang bagay po. Lahat po, napakaganda. Pero yan po ay bunga lang ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Okay. So, sabi sa Corinto, 2 Corinthians 5:18, sabi diyan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan niya rin. So dito sa aming version, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Sabi diyan, ang lahat daw ay gawa ng Diyos. No? Na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkulin ng panunumbalik ng tao sa Kanya. So, ibig sabihin po, kaya po tayo na-restore, yung kalagayan natin ay naiba dahil po sa
sa kagagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. We are restored to God dahil sa ating Panginoong Yesus. So, ganun po ang nangyari mga kapatid. Sino po ba rito ang mga sumampalataya sa Panginoong Yesus? Taas po ang kamay. Amen. Yan, so hindi po pula ba lahat? So alam niyo po, no, dahil sa Panginoong Yesus, ang kaligtasan ay na-offer sa lahat. No, ang lahat ay maaari kong tumanggap nito. No, according po sa kanyang pananampalataya. Ang sagot po sa kapatawaran ng kalakasan, ang kasalanan, kabayaran ng kasalanan, ang Panginoong Jesucristo. Kaya siya lang po yung, ito ay gawa lang ng Diyos. Hindi gawa ng tao. Kaya ako napatawad, kaya ako na-restore sa Diyos, kaya ako nakabalik sa Diyos. Dahil sa akin, hindi po. Ito po ay gawa ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. We are restored to God. Kanina nga, hiwalay ng tao eh. Di ba? Pero, simula na sumampalataya ka o nakipag-isa ka sa ating Panginoong Yesus, ikaw ay nailapit na sa Diyos. Yun na yung kalagayan mo ngayon. Kung ikaw ay sumampalataya. Kapag sinabing restored, mga kapatid, o pinanumbalik na sa Diyos, ang kalagayan mo ay naiba na. Kung ikaw ay dati spiritually dead, ngayon ay may ugnayan ka na ulit sa Diyos dahil kay Jesus. Malaya ka ng makakatawag sa Father, sa Diyos, sa Tatay mo, sa langit. Malaya ka ng makakatawag. Dahil sa ating Panginoong Jesus, na ilapit niya na tayo sa piling ng Diyos. Kung dati ikaw ay may simple nature, ngayon ay nature na ni Jesus ang mayroon ka. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, ang taong sumampalataya sa Panginoong Yesus, ang nature niya ay ang nature na ni Kristo. Mga kapatid. Kung dati ikaw ay physically poverty, ngayon sumampala ka na sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Mga kapatid, maniwala po kayo. Kayo po ay pinagpala na. Hindi po dahil malakas tayo, magaling tayo, matalino tayo, kundi po, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw na ang pinakapinagpalang tao sa mundong ito. Amen. Kapatid. Dahil si Kristo lamang ang tunay na pagpapala, hindi ang mga bagay rito sa ating mundo. Dati tayong walang ganyan, ang tao. Sabi doon, mayroong katagalingan, kapayapaan, kapanatagan, kalakasan. Simula nung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ito yung mga tao sumampalataya sa Panginoon Jesus. Kung dati ikaw ay condemned, mga kapatid, dahil kay Jesus, you are now no condemnation. Wala nang iba makakatulong sa'yo. Kahit sino pa ang Poncio Pilato. Basta ikaw ay na kay Jesus, o ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, there's no condemnation in Christ Jesus. Mga kapatid. Dito kung dati ikaw ay cursed o sinumpa, ngayon ay pinagpala ka na at iniingatan ka ng Diyos araw-araw. Dati naisip ko pagka, lagi akong takot na takot, baka hindi ako ingatan ng Diyos. Pero hindi po. Simula na sumampalataya ka, ikaw ay iningatan na ng Diyos. Kaya ingatan mo yung sarili mo. Kahit anong ingat sa'yo ng Diyos, ikaw hindi ka nag-iingat. Hindi parang hindi siya nabubuong yung faith mo eh. Kasi kapag naunawa mong iniingatan ka ng Diyos, iingatan mo yung sarili mo. Ganun po mga kapatid. Magbubunga siya, no? Kung dati ikaw ay bondage of Satan, alam niyo po,
dahil sa ating Panginoong Yesus, ikaw ay malayang-malaya na po sa lahat ng tali o sumpa ng kaaway sa iyo. Tandaan niyo po, ito po yung kalagayan ng mga sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya huwag kayong malula, no, kung ikaw ay sumampalataya, ganun na pala yung kalagayan ko. Huwag po kayong magulat, yan po ay totoo. Katotohanan po yan na nangyari sa iyong buhay dahil po sa ating Panginoong Yesus. No? Hindi ka alipin ng kaaway, kundi alipin ka na ng Diyos. Bagas, alam niyo po, no? Parang ano yun eh, yung dati ang boss mo ay malupit. Kaya isang pagkakamali mo lang, parusa abutin mo. Pero ang Diyos, ang boss mo ngayon, o ang Diyos mo na, ay ang ating Diyos na buhay, ito ay napakabuting Diyos. 24/7, iingatan ka niya, pagpapalain ka niya, hindi ka niya iiwan kailanman. Amen. Mga kapatid. So, kung dati ikaw ay eternal death, no, ngayon ay may eternal life ka na. Dahil po yan sa ating Panginoong Hesus. Jesus restored us, kaya naman we are now complete in Christ Jesus. Lagi niyo pong tandaan, no, we are complete in Christ dahil ni-restore tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Yan, so, basahin natin ang John 1. Bilisan na po natin. John 1 verse 9. Sabi diyan, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa tao. So, sa aking version, tama ba yun dyan? John 1:9. So, sabi dito sa aking version, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Now, kung si Adan ang nagdala ng kasalanan sa sanlibutan ito, si Jesus naman po ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan ito. Hindi po dahil tayo ay mabuti, kaya nababawasan yung ating kasalanan. Hindi po dahil nagpinitensya ka, hindi po dahil dinisiplina mo yung sarili mo, hindi po dahil po ang ating Panginoong Yesus lamang ang may kakayahang mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga ang title natin, no, How Great Thy Works. Dahil kahit ano pang nagawa ni Adan na naka-epekto sa tao, wala nang hihigit at mas dakila pa sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah! Ang ating Panginoong Yesus naman ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya marapat dapat mo lang siyang pasalamatan, papurihan, dahil walang makakagawa nito mula sa pinakabang kalagayan ay napunta sa sobrang pinagpala dahil sa ating Panginoong Yesus. Salamat sa dugo ng ating Panginoong Yesus na nabuhos para sa kasalanan ko, kasalanan mo, at sa kasalanan ng lahat. So, mga kapatid, ang challenge lang dito ay sampalatayaan natin yung sinugo ng ating Diyos Ama. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Sige po, tayo po tayo. Awitan po natin at pasalamatan muna natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah.
krus ng Kalbaryo, nahirapan, binugbog, at inalay ang kanyang buhay. Salamat. Salamat dahil ang dahilan nito ay ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. Salamat o Diyos dahil sa aming Panginoong Yesus ay nagbago na ang aming kalagayan. Nagkaroon na kami ng bagong identity ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sige po, tayo ay dumako sa communion. First Corinto 11:23-25. Yan po ang lahat ay meron na pong tinapay. Sabi dyan, hallelujah. First Corinto 11:23-25. Yeah. Yan, sabi dyan, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanuno, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Alam niyo po, kaya tayo nagko-communion upang alalahanin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo na para sa atin po. Kaya napaka-palad natin na inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sige po, kainin po natin yung tinapay. Hallelujah. Sa next verse, yan. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So, inaalam natin na mayroon pong Kristo na nagbigay ng buhay na umakas sa dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
isang katulad na salamat po sa iyong nahirapan, sa iyong namatay na para sa amin. Kaya salamat sa pagkakataon ng Panginoon. Appreciate namin yung ginawa mo, yung bigyan mo doon sa puso. Salamat sa Panginoon na una, napilit, binigay ng buhay para sa isang katulad na. Kaya marapat ka lang ng pasalamatan, papurihan, takilahin ng balatiyo. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Siguro tayo naman po, sabi ng Romans 6:23. Pakilangin lang po kayo, Ernie. Yan, salamat sa Panginoon. Sabi nga po ron, tayo ay mga pinagpala. Amen po ba? Amen. Tayo noon ay sinumpa, pero ngayon, tayo ay pinagpala na sa mga sumampalataya kay Kristo. Sabi po diyan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Amen po ba? Yung kasalanan po, tingnan niyo po yung kasalanan diyan. Hindi po yan ibig sabihin yung gumawa ka ng nagnakaw ka. Hindi po yan tinutukoy po diyan. O yung pumatay, di ba? Kasalanan po yun, di ba? Hindi po, pero hindi po yan yung tinutukoy dyan. Yung nagpalasubas ka. Hindi po yun. Pero masamang bagay po yun. Amen po ba? At pwede kang makulong po dito sa lupa. Pwede kang doon na manirahan sa kulungan pag ginawa mo yan ang kasalanan. Pero yung kasalanan po dyan, pag titingnan nyo po sa Greek word, ay hamartia. Hamartia po siya, hindi po siya yung kasalanan na gagawa. Yan po ay kasalanan na minana. Amen po ba? Kaya pag binasa niyo po yan ng paraphrase, sapagkat kamatayan, ano po yung kamatayan dyan? Yung hiwalay ka kay Kristo. Yan naman po ang tinutukoy dyan. Kamatayan, spiritual death. Yan. Pag paraphrase na binasa ko dyan, sapagkat kamatayan o spiritual death ang kabayaran ng minana mong kasalanan kay Adan. Yan po yung pag pinaraphrase niyo po yan. Sapagkat hiwalay ka sa Diyos ang kabayaran ng minana mong kasalanan kay Adan. Pero ang sabi dyan, ngunit ang libre regalo sa mga libre regalo o biyaya ng Diyos ay buhay na walang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, siya yung pakso yung verse na sinulat din. So, during that time, kasi merong paghirap mula sa Jerusalem. So, ang ginawa niyo is sumulit sa mga taga-Corinthians. Yung isa sa mga may mayamang city na meron church. Kasi, ang nangyari doon, parang sa una, naging okay yung mga taga-Corinto sa pagbigay ng tulong. So, later on, ang nangyari, ang sila, tinatamad na or parang nahihiya sa bibigay. Or minsan, lang parang napipilitan na sila. So, kaya, ang sa news first, kaya ang gawa siya dapat magbigay ay sarili pa siya. Although
huwag sa loob at pinipilitan lamang. So pagka iniibig ng Diyos ang siya nagbibigay ng nilagalakan. So yung pagbibigay natin, kagaya ni Paul, hindi ko utos, kumbaga i-catch up lang. So, sa pagbibigay natin ngayon, bigyan natin kung ano yung kaya natin. Then yung kaya sinasabi ngayon sa verse 7 na, yung ano tayong teachable heart, pagkakalap tayo na nabibigay, hindi tayo nabibigay. So, yun po. So, tayo po yung mag-pray para sa ating giving. Lord, maraming salamat po itong sa Lord. Na ibigay ko yung pang may namin sa inyo, Lord, yung gaya at pagkabala namin na-receive. Itugon namin Panginoon sa biyaya namin. Nalitaan na sa inyo pagkabala at Panginoon na ipatalas yung Lord sa bawat isang bigay ang biyaya at pagpala sa aming naranasan sa araw, Panginoon. Maraming salamat po yung pagkabala. Yan, tinatawag ako yung mga special.
announcement po. Kung sino ba may gusto mag-special number? So, ako po tayo sa ating announcements. Ayan. Yun, para po din sa ating mga bagong kasama. So, every Sunday po, alas 9 po ang ating Sunday service. At every first Sunday po ay sineselebrate po natin ang communion celebration po tayo. At lalala po natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Ano, makakaiba po umagang ito kasi lagi po kayo encourage na sige po, pwede po kayo maalag dito para magkape, meron pong burger sa katabi. Yan, dito kayo. Pero alam niyo po ba kanina, meron pong paalmusal. Ayan. Thank you po kayo na ako ito. Nagpaalmusal po sa mga maaga po. Hindi po kami na. Hindi po mas nilog. Specialty. So, see you po ulit next Sunday sa ating regular service po. Yan. Tapos po, Miércoles po ay meron po tayong online Wednesday prayer na susunod natin magiging face-to-face na po prayer meeting po yan. Tuwing Miércoles pwede natin yung tuwing Miércoles. Yan. So, pagkakalawa natin ang magkakalawa po yung ating mga schedule. So, yan po, para sa kaalaman po natin, nag-exhort po o nag-adapt din ng exhortation si Pastor. Encouragement sa atin. Tapos po, kung sino po may mga prayer requests, pwede po sila para magpanalangin po ng ating church. So, marami tayo dapat ipanalangin at parang nauna yung kuryente, di po ba? Dahil umikisay na po yung kuryente natin kanina. So, ipagpapin natin yung provision po ng Panginoon para sa ating kuryente. Yan. Dahil po first week ng buwan, tinatawag po yung mga celebrants ngayong August. Meron po ba na dadayuhin kami dyan? Dito lang po. Meron po birthday, anniversary, meron po pong sineselebrate. Meron po ba? Oo. Meron po ba? Meron po ba mag-celebrate ng August? So, kahit sa atin po ngayon, usually mga sila gugunin sa'yo, parang share
mga kapatid,